Hello everyone. For today's video, gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano ako na-demonetize sa YT. Oo, na-demonetize ang channel ko. The Motivation Collective, na-demonetize. Gusto kong i-share sa inyo kung bakit ako na-demonetize. Marami kasi akong nagawang violation, so na-realize ko na marami pala akong nagawang hindi tama. So, gusto kong i-share sa inyo ngayon, pag-usapan natin, para maiwasan ninyo kung sakaling gumagamit kayo nito, ay unti-unti na ninyong iwasan para hindi kayo ma-demonetize. Okay. Una, gumamit ako ng prutas. Alam niyo yung prutas, yung mga bumabagsak. Siguro, marami sa inyo dyan gumagamit. Ang daming mga views talaga niyan. Talagang sumikat talaga yan. Talagang tumabo yan ang views. At ang pinakamataas ko na views noon ay 186,000. Siyempre tuwang-tuwa na ako, may ganyan ka. May ganyan ka na views as a small creator. Talagang tuwang-tuwa ka. So, yun yung prutas na bumabagsak. So, gumamit ako niyan. May nagsabi na sa akin noon na huwag kang gumamit niyan. Pero, hindi ako nakinig kasi okay naman yung video ko. Pero nag-umpisa ako ng prutas na yan, 2023 pa. Oo, bago pa yung, parang after pandemic, talagang after pandemic, gumamit na ako ng prutas na yan. Kasi nauso yan eh. So, ang dami kong videos na ganyan bumabagsak. Ang ganda ng mga prutas na yan. So, una, yung mga prutas na yun. Pangalawa, gumamit ako ng CapCut template. So, okay yung CapCut na video editor, okay siya. Pero yung template ay iwasan nyo. Kasi yung template, iyan ang aking naiisip na isa sa mga dahilan kung bakit ako na-demonetize. So, may mga template ang CapCut na lalo na sa Pro, kung halimbawa Pro member ka, so marami kang makukuhang magandang template doon. May mga sumasayaw, ako kumukuha ko din ng sumasayaw, yung mga pagkain, yung mga lugar, biyahe, ang daming template doon. Papalitan mo lang, meron ka lang papalitan doon. So, pero sa kanila yung template sa CapCut. So, gumamit ako noon. Pangatlo, sa CapCut din, meron din siyang AI. So, sa CapCut, meron kang kikita doon na AI video creator. So, pwede kang mag-imagine, describe. You describe what you want doon sa space na yun. Tapos, si CapCut, bibigyan niya yung gusto mong video. So, nag-start ako gumamit niyan December 2025. So, nakakapag-create na ako ng mga shorts. So, hindi namang karamihan pa yung nagawa ko. Pero, lahat yan inalis ko. Wala naman 1,000. Pero, ang dami kong nagawa na AI galing sa CapCut. So, pangatlo yan. Pang-apat, gumamit din ako ng mga remix na music na okay naman kasi yung mga may-ari noon, actually, binibili ko pa nga yan yung mga remix na yan. Pwede kang bumili ng remix. Halimbawa, ipag-coordinate ka sa mga DJ na yung gumagawa niyan. Babayad ka, bibigyan ka nila ng mga link para magamit mo yung music nila. So, magawa mong background, magawa mong i-upload mo sa mga social media mo. So, okay naman siya. So, yung remix na yun. So, pang-apat din, doon sa remix na yan, marami pala akong songs na kinakanta din, yung mga shorts ko na kanta, na maraming copyright. So, isa din yun. So, yung copyright na yan, so akala ko naman, kasi green naman siya so okay naman. So, tinatanggap naman ng YT na sharing, ang description is sharing. So, okay, ina-upload ko. So, isa yun. So, pang-lima, yung gumamit din ako ng Suno. Yung Suno na yan, isang app din yan na pwede kang mag-create ng music. So, pwede kang sumulat ng lyrics mo na gusto mo. Tapos, i-upload mo yan sa Suno. Si Suno ngayon ay mag-create ng music mo. Ano ba, gusto mo cha-cha, gusto mo ng rock music. So, si Suno ngayon ang tutulong sa'yo para magawa yung music na yun. So, ayan, gumamit ako niyan. So, 5. Pang-6, gumamit ako ng vidIQ. Pero alam nyo, si vidIQ ay magandang app. Isang tool lang yan, si vidIQ, para ma-optimize yung mga videos mo. Tinutulungan ka ng vidIQ para gumawa ng magandang thumbnail. Gumagawa ka sila yung nag-suggest kung anong magandang title. Sila nag-optimize. Pero, ang duda ko lang, kasi si vidIQ, gumagamit din siya ng AI para ma-generate yung ating mga thumbnail. So, isa din sa mga duda ko ay si vidIQ. Okay si vidIQ para matulungan ka makakuha ng mga hashtag. Sila yung mag-suggest sa'yo ng title. Okay? Pero, pag thumbnail, ang iniisip ko, isa sa mga dahilan, si vidIQ dahil nag-generate din lang siya ng mga thumbnail sa AI. So, isa din yun sa mga dahilan na nag-demonetize ako. So, ngayon guys, kapag gumagamit kayo nito, una, yung mga fruits, pangalawa, yung CapCut na template, CapCut AI,
yung music na remix na hindi kayo ang nag-remix, kahit na kayo nag-remix pero meron din copyrighted din mga yan. Suno, kapag gumagamit kayo niyan, at saka si vidIQ. Mag-isip-isip na kayo. Ako, hanggang ngayon gumagamit pa naman ako kay vidIQ kasi magandang tulong ni vidIQ. Doon sa mga videos mo, yung mga hashtag, siya yung mag-suggest sa'yo kung ano yung mga magandang hashtag sa mga videos mo. Pero yun, umiwas lang kayo doon sa AI na mag-generate. So, yan yung 6 kong naalala na siguro yan yung dahilan ng aking demonetization. So, pagising ko ng isang umaga, April 11, nakatanggap na lang ako ng email na ang description doon is you are no longer monetized. Pero ito yung violation ko, ito yung description nila, inauthentic, mass uploading, repetitive, at saka low quality ng video. Iyan yung mga nandoon na description. So, tinignan ko lahat ng mga na-demonetize, pare-pareho naman, pare-pareho yung description. So, walang pinagkaiba. Inauthentic, mass uploading, repetitive. Yung pala, napansin ko din yan na doon sa mass uploading na yan, dati kasi, sa isang araw, nag-upload ako ng 4, minsan 5 na shorts. So yun pala, yung description niya doon is mass uploading. So ngayon, pwede rin natin iwasan yan. Kasi ngayon, tinitingnan ko yung pag-upload ko eh. Nag-upload ako ngayon ng isang video na lang, o minsan dalawang shorts. Kapag nag-upload ako ng 3, ang isa dyan, wala ng views. So, kinokontrol niya yan. So, kasi ang kanyang description yan is mass uploading. Para makakuha ka ng maraming views, kaya ayaw din nila yun. So, hindi ko rin maintindihan kasi, di ba, sabi nga nila noon, mag-upload ka ng upload ng video. Araw-araw, dapat ganoon yung gusto ni Whitey. Pero ngayon, kapag nag-upload ka ng marami, ang description niya is mass uploading. So, isa yun sa mga violation na sinulat nila. So, inauthentic, mass uploading, repetitive. Ngayon, yung repetitive naman, yung mga shorts videos ko, kasi iisa lang naman yung camera ko, yung mga ganitong style ko, itim yung t-shirt ko, nakaganito ako, ganyan ang buhok ko, nakasalamin ako, ito yung location ko. So, yung song ko, iba-iba naman, pero pare-pareho yung background. So, ang description nila doon is repetitive. So, ngayon, kung gusto natin maiwasan yun, pwede natin iba-iba yung location, siguro, baka hindi nila maisip na repetitive yung content mo. Mas parang iisip nila repetitive yung kasi pare-pareho yung background, pare-pareho yung t-shirt ko, itim, pare-pareho yung style na ganito ko. Siguro iisip niya, pare-pareho yung itim yung t-shirt. So, hindi niya alam na gusto ko yung itim sa ganitong video para medyo payat na tingnan. So, yun yung mga naalala ko. So, yung guys, yung 6 na yun, kung gumagamit kayo noon, umpisa na yung alisin. Kasi habang hindi pa kayo nakikita ni Whitey, may panahon pa para i-delete niyo, baguhin niyo, para hindi kayo maabutan sa kanyang mass demonetization. Kasi ngayon, ang dami ng nade-demonetize dahil dito sa inauthentic, repetitive, mass uploading, low quality of videos. Yung mga ganun ba? Yung mga ganun. So, ang dami ngayon. So, ako, naisama lang ako doon sa mga malalaking channel. Maliit lang naman yung channel ko, pero nasertihan lang ako na na-demonetize ako. Pero ang ganito ang gagawin, meron nakasulat naman doon, 2 option. Una, pwede kang mag-appeal. Noong May 1, dapat nag-appeal ako, pero hindi ako nag-appeal. Kasi alam ko na may violation ako. So, pangalawa, pwede mong baguhin yung channel mo, pwede ka mag-delete, pwede mong baguhin yung mga videos mo. At kung sa palagay mo okay ka na, by July, pwede ka na mag-reapply. Pero kailangan siguraduhin natin na maayos talaga yung channel natin. Siguraduhin natin na malinis na bago tayo mag-reapply ulit, kahit na makita natin na nakasulat doon reapply. Kung hindi ka pa confident, huwag mo muna mag-reapply. Huwag mo naman talagang ayusin at siguraduhin na okay yung ating channel. So maraming salamat guys sa inyong pakikinig at sana ay makatulong ang video nito sa inyo.